Next, components of a corporation. Ito, sino-sino yung mga tao sa loob ng corporation. Una, incorporators. Ito, mga ano lang to, mga shareholders na nasa Articles of Incorporation. Yun lang naman yun ibig sabihin ng incorporators. Yung Articles of Incorporation kasi, mamaya di-discuss din natin siya, pero ito yung pinapasa sa SEC. Tapos yung mga taong nakasulat doon, yung pangalan, they are the persons who originally formed the corporation. Sila yung nagtayo ng corporation. At yung pangalan nila is nakasulat sa Articles of Incorporation, kaya incorporator sila. Next, corporators. Ito naman yung mga nagko-compose ng corporation. Pwede siyang shareholders, pwede siyang members. Corporators ang tawag doon. Kapag stockholder or shareholders, corporators sila ng stock corporation. Kapag naman members, corporators naman sila ng non-stock corporation. Ako, pag corporators, para lang siyang owners. Ano. Specifically lang, ito yung tawag kapag stock, ito naman kapag non-stock. So, kung mapapansin nyo, stockholder, bisa may hawak ng stocks. Di ba sa non-stock corporation, wala naman siyang stock. So, hindi mo siya pwedeng tawagin stockholder or shareholder kasi wala naman siyang hawak na stock. Kaya members ang tawag sa kanya. Next, promoters. Sino naman to? They form a company based on a given project, set it going, and take the necessary steps to accomplish the purpose for which the corporation is organized. So, ito naman, sila naman yung mga nag-aasikaso sa pag-organize ng corporation. Ayan. They take necessary steps to accomplish the purpose of the corporation. Next is yung subscribers. Ito naman, sila yung nagpa-promise. Ayun. Sila yung parang umutang ng shares mo. Charet. Yung subscribe, parang ganun. So, parang pag sinabi mo, di ba, subscribe, sila yung, ito na, basahin ko na lang. They are the persons who have agreed to take original and issued shares but will pay at a later date. So, parang nag-promise sila na bibili sila ng shares. Parang ganun. Ang tawag doon sa subscribers. Ayan, nagiging shareholder sila kapag binayaran na nila yung shares na sinubscribe nila. So, next is yung underwriters. Ito naman, para siyang taga-benta, taga-distribute. Ang ginagawa nila, sila yung parang middleman, parang ganun. Parang ganun yung labas nila. Yung corporation, tapos yung underwriter, tapos ito yung public. So, sila yung nagbebenta ng shares ng corporation sa public. Underwriters naman yung tawag doon. Next, proceed na tayo dito sa organizing a corporation. So, may tatlong process or stages ang pag-organize ng corporation. Una, promotion. Pangalawa, incorporation. And then, pangatlo is commencement of the business. Una, sa promotion. Ayan. Ito na yung start. Pagtatayuan ng business, dito na yung nagpaplano-plano, nagkakaroon ng arrangement, nagre-raise ng capital, nagtatanong kung sino interested. Yun yung promotion. Basta ito yung start, planning, ganyan. Next is incorporation. Siyempre, pag napagplanuhan nyo na, alam nyo na kung sino-sino yung mga taong kakausapin nyo, ayan, ayos nyo na kung ano yung gusto nyo gawin, kung saan kayo magtatayo, ganyan, napag-usapan nyo na lahat. Siyempre, next, kailangan nyo i-apply yung corporation na gusto nyong i-form sa SEC. Kasi, hindi siya katulad ng partnership na napag-usapan nyo, gusto ko magtayo ng business. Bam, meron ka na agad partnership. Hindi. Kailangan, apply mo muna siya sa SEC and kailangan ma-approvahan siya ng SEC. Incorporation na yung tawag doon kapag pino-formalize nyo na or nililegalize nyo na yung pag-organize ng corporation nyo. Ang unang kailangan gawin doon, syempre, magda-draft ka ng Articles of Incorporation. Tapos, ipa-file mo yun sa SEC. Bayaran mo yung mga fees. Ayan. Tapos, pag na-review na ng SEC yun, i-issuehan ka niya ng Certificate of Incorporation kapag approve sa kanya yung Articles of Incorporation mo or okay sa kanya na magtayo ka na ng corporation. Kapag in-issuehan ka na nito, pwede ka nang next mag-commence ng business mo or pwede ka nang mag-start. So, ayan, the business should start its operation within 2 years and failure to do so will automatically dissolve the corporation without the need for a hearing.
Kapag na-issuean ka ng Certificate of Incorporation, kailangan within 2 years mag-operate ka na. Kung nag-operate, ibig sabihin, ayan, ginagawa mo na yung business mo, nagbebenta ka na or nagpo-provide ka na ng services. Ayan. So, ganun lang naman siya. Promotion, preparation, and commencement of the business. Next, ano ba yung sinasabi nyo kanina pa ng Articles of Incorporation? Ano ba nilalaman nun? So, ang Articles of Incorporation enumerate the powers and limitations conferred upon the corporation by the government. So, nandito makikita lahat ng details tungkol sa corporation. Bakit ba siya ginawa? Sino yung mga gumawa? Para saan ba siya? Anong pangalan niya? So, ito yun. No? Name of corporation, purpose, kung bakit siya na-form, kung saan ang principal office nila, kung saan mo makikita yung corporation, kung gaano siya katagal. So, usual, ngayon, sa bagong corporation code or sa revised, dati kasi 15 years. Dati. Yan, 50 years lang pwede mag-exist ang isang corporation. Ngayon, unlimited na yung existence niya. Pera na lang kung ilalagay mo sa articles mo na kunwari 20 years ka lang, ganun. Pag nilimit mo sa articles. Pero pag walang nakalagay, unlimited ang buhay ng corporation. Next, ito naman, name, nationalities, and addresses of the incorporators. So, yun. Sila yung mga na-form ng corporation. Nakalagay din doon. Pati yung directors. Tapos yung authorized share capital din, nakalagay din sa Articles of Incorporation. Pati kung ano yung mga klase ng shares na i-issue mo. Ayan. Kung anong par value din. Details tungkol sa shares. Pag authorized, eto, mamaya di-discuss din natin kung ano yung authorized share capital. Pero basically, ito yung amount ng shares or amount ng capital na inallowed lang sa'yo ng company. Next, ayan, amount of subscription, kung meron, pati yung name ng subscribers, pati kung amount ng paid ng subscription. Ito, kailangan to, kasi dati, sa lumang corporation code, may rule yung 25-25 rule. Pero hindi ko na siya i-discuss. Sige na, discuss na natin. May rule kasi dati sa lumang corporation code na dapat 25% ng authorized capital mo is subscribe and 25% ng subscribe is paid. Pero ngayon kasi inalis na rin niya sa revised corporation code. So sa revised corporation code wala na to. Wala nang requirement na ganun. Next is bylaws. So kung yung Articles of Incorporation, ang nilalaman niya is yung details tungkol sa corporation, ang bylaws naman, ang nilalaman niya is rules na kailangang sundin ng corporation para sa pag-administer nun or sa pag-manage nun. So, parang ito yung batas ng corporation. So, dito nyo makikita yung date, place ng calling ng annual shareholders meeting, yan, manner ng meetings, mga meetings, ayan. Pag-hire ng directors, ng officers, paano i-amend yung articles, amending ng bylaws. Yan, dito nyo siya makikita. Mga rules. Kasi, sa corporation, mahalaga yung mga meeting. Siyempre, kailangan mo silang tawagin pag kaaralan nyo din yun sa mga corporation code. May mga meeting kasi, minsan may mga decisions ang isang corporation na kailangan ng approval ng shareholders and approval ng mga board of directors. Halimbawa, gusto nilang makipag-merge sa isa pang company. Halimbawa, Jollibee and McDo, gusto nilang mag-merge. Hindi basta-basta makakapag-merge yun nang hindi inaaprobahan ng mga shareholders at saka ng directors. So, before mag-merge, syempre, mag-meeting muna sila. Ngayon, yung pag-meeting na yon, yung manner, yung date, yung time, ganyan. Ayan, makikita nyo sa bylaws yun kung paano. Yan, pati yung number of vote, ilang vote ba yung kailangan, pati yung proxy, kung kunyari di makaka-attend yung shareholders, pwede bang mag-proxy, mga ganun, nandito. Pati yung term of office ng mga directors, kung gano'n lang sila katagal, nandito din yun sa bylaws.